Kamusta mga katropa? At welcome na naman sa ating Tol, anong latest? Number 14. Okay, so masasabi ko na ang totoong anniversary ay today. So ngayon na talaga yon, no? So hindi ko alam kung ano bang trip ni Bandai at ngayon lang nilabas itong hype ng anniversary, So, bali, ito na yun guys. This is it. And welcome talaga sa ating totoong anniversary. And without further ado, simulan na natin. So, diretso na tayo, no? As usual, sa dulo tayo magsisimula. Ano ba ang mga dapat nating tandaan? Maintenance complete. Okay, so, si Obito Uchiha, Illusion outfit, Onoki, Gaara, at Hinata, outfit din, summer break. Ang mga hero kasi sila ay pwede mo nang mabili sa Shinobi Token Exchange. So, exchange para mapatri link board mo sila. Okay, December 2023 event schedule. Pakitandaan po. So, ayan. So, according to nung nag-update tayo ng app, ang 10 ay babaguhin. So, hindi ko alam kung official na ito na ang tawag ngayon sa SAM. Hindi na siya surprise attack mission, kundi Village Leader World Championship. And, iba pa to doon sa SAM. And, unlike with the SAM na natin itong nakaraang mga buwan na 5 days lang, ito po ay 10 days, no? So, hindi ko alam kung wala pa tayong leaks, kung ano ba ang itsura na magiging SAM na ito. At anong pinagkaiba nito doon sa dating SAM. And, yes, meron tayo ngayong all-out mission again, no? So, take note the dates na nakikita ninyo sa screen. Tatandaan. So, ang ating roundup, di tulad ng kay Berion, ay 1 month. Kasi yung kay Berion ay 15 days lang, So, wala na po yung roundup ni Berion, unfortunately. So, ayan po mga gagamitin, no? So, mukhang i-utilize natin ang lahat ng color ng Shinobi type, Itong green, blue, red, at purple, And this is stage 5, stage 6, ay wow! May stage 7 na sa AOM. At tinan nyo naman, ubod ng dami ng deployable Shinobi na pwede mong gamitin, So this is your chance to all complete, yung AOM, kung ikaw ay at least a year old player ng NXB. Why? Kasi lahat ng deployable Shinobi dito ay lahat ng Shinobi na inilabas from January 2023 hanggang netong November before na nag-anniversary. So, simula yan kay Madara Reanimation na roundup mission hanggang kay Hashirama at Madara na buhay version 1 na SAM. So, tatandaan po natin yan. Roundup mission, alam naman na rin naman natin to. Suppression mission. Okay, so for the sake of viewers ko ng mga baguhan ng mga Pinoy NXB player, So, paliwanag natin, pasimplihin natin, ano nga ba tong suppression mission? So, basically as usual, so, kakalabanin natin yung fort na nakikita ninyo sa screen, lahat yan. At lahat ng NXB player ay magtutulungan para masuppress, yun yung term na ginagamit, yung isang base. So, pag sinabi pong nasuppress, naka 100% na yung bar dito, na natapos na yung base. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi mo na pwedeng ulitin yung pagmimission doon, So, aim lang na 100% lahat na nakikita yung ulo na yan. At kailangan mag-participate ka sa pag-suppress niyan, either naka 100% na o hindi pa before mangyari yung tinatawag na complete suppression. Take note po ito Ito pong contribution na bonus na nakita nyo, bases from 1 to 40. Kung gusto nyo makuha lahat ng nakikita nyo dyan na nakalock na reward, you have to participate in suppressing all of them. Kapag lahat ng basing yan ay nakumpleto na, as in lahat yan, kahit itong mga nakalock, ay nasuppress na. Tapos, hindi ka pa nakakapag-mission ni isa sa kahit anong mission dyan, o at least naka 20 ka lang, yung 20 lang na rewards na nakita nyo dito, ang aabuti ninyo reward. Okay? So, sana malinaw yun, So, as much as possible, hanggat may oras ka,
whether 100% or not, hanggat hindi pa nawa 100% lahat ng ulo o lahat ng bases na nakikita ninyo, i-clear nyo na hanggat may time pa kayo. Hanggat hindi pa nabubuksan lahat yan at hindi pa nasusuppress itong last part na to, make sure na nakaparticipate ka at least isang beses sa lahat nung bases. Para makuha mo ito. Pero, di mo man makumpleto yung 40 bases, di ka man makapag-participate doon, di mo makuha lahat ng reward. Lahat naman tayo, pag narating na yung complete suppression, ay makaka-receive ng 500 Shinobyte. Okay, so kailangan tayo mag-focus dito ngayon sa 6th anniversary banners. So, kasi unfortunately, hindi tulad ng mga nagdaang banner, nitong mga nagdaang buwan, pag po kayo nakadraw ng EX Ult, lumabas yung EX Ult, hindi po yan level 5. At, di tulad din, for the past months, hindi na po tayo makakakuha ng Shinobi tokens sa pagsasamon using Shinobyte. Dahil, ang Shinobi tokens po ay binibigay na lamang kung ikaw ay magsasamon sa tickets. So, kung makikita nyo dito, normal po naman yan na 500 Shinobyte kung new player ka at di mo pa naabutan yung mga past anniversary. At normal na mababa ang drop rate. Opo, normal yan. Pero hindi normal na walang medals. So, yun ang problema natin. Kasi kung shafted ka, hindi ka makakapag-exchange sa shop ng kung ano yung card na na-shaft mo. Dahil, para magka-medal ka, kailangan mo maging pay to win, no? Kailangan mong bumili ng tickets. At ang pangit pa, di tulad ng kay Berion, part 1. Doon, same case, pero nagbebenta pa sila ng EX Ult. Dito, LB na lang ang binebenta nila, no? Kahit yung 2 4-star, wala. Kung makikita ninyo, no? So, unfortunately, sa aking obserba, more and more nagiging, and sadly to say, nagmumukha na silang pay to win game. So, para maging literal na malakas ka, So, medyo lumiliit na yung mga options for free-to-play players kung paano nila ma-acquire yung full kit ng isang Shinobi, no? At sana po, next month, pag tapos ng anniversary, sana hindi na ganito yung sistema. Kasi, ang pangit ito, lugi ito sa ating mga pay to win na hindi naman talaga gumagastos ng pera. Mahirapan tayo. Pag na-shop tayo, shop talaga. Wala tayong ibang options. Hindi gagana dito yung mga tinuro kong techniques na kung free to play ka, tapos paano mo full kit yung isang Shinobi. Tapos, ibinuhos mo na yung lahat ng Shino mo, for example, sa isang banner. And then, yet, ganun pa din, na-shaft ka, wala ka ng ibang option. At ang isa pa, na downside ng banner ngayon, especially yung ticket, nasaan yung ticket? Yan. So, ito po, yung sinasabi ko, yung sa ticket, binago nila yung sistema. Dati, pwede kang mag-isa-isa na times 1 summon, 2 yung pindutan doon. Yung isa, 10 times, kung may 10 tickets ka, diretso 10, isang pool, 10 cards agad ang lalabas. O yung isa na 4-star, guaranteed, pag pinindot mo, isahan lang. Ngayon, binago na po nila yung sistema dito sa ticket. Kung nakikita nyo doon, nandun pa din yung icon na times 1 ticket. Pero pag na-pull nyo na yun, kung napansin niyo, hindi na uli kayo makapag-pull kapag nakakuha pa kayo ng isang free ticket. Kasi po, 2 yung napansin ko na free ticket na makukuha natin. Isa sa normal pass, isa sa login bonuses. Bakit? Ba't di ka na makapag-pull? Kasi, yung step 2, kailangan mo ng 5 tickets para makapag-pull. Therefore, kung makuha mo man yun, kailangan mo pa bumili sa shop ng extra tickets para lang makapag-summon ka uli. Yun po yun. At sa step 3, kailangan 10 yung ticket mo. No? So, therefore, kung nakuha mo yung 4 na free tickets doon sa normal pass at doon sa login bonus,
dalawa kay Naruto, dalawa kay Sasuke, isang pares lang po ng kay Naruto at kay Sasuke ang magagamit mo. Hindi mo na magagamit yung isang set kay Naru at Sasu dahil kailangan bumili ng ticket para makapag-proceed ka dun sa next summon na kailangan 5 yung tickets mo. Diba? Sabi ko nga, nagsisimula na silang maging more on pay to win game. And hopefully, sana ngayon lang tong anniversary na to. Kasi talaga pag anniversary, mababa ang drop rate, pero OP yung Shinobi. Sana ngayon lang to. Sana hindi nila to i-apply sa AOM, sa roundup mission, at sa Sam banners next year. So, very disappointing about this matter. Pero sa ibang mga player, lalo na yung mga pay to win, good sa kanila to. Kasi, hindi isang bultuhan agad yung bigayan nila nung 10 tickets equals 10 cards. So, may time pa sila Next, of course, so let's explain the special campaign for the part 2 of the anniversary. So, i-highlight ko lang po yung mga kakaiba. Kasi, yung karamihan naman ng campaign nila ay kapareho lang din sa part 1. Yung missions na dating 1 at 3, naging 3 at 5 ngayon. Yung daily clears, doubled. Yung mga rewards na binibigay, pinabawasan din yung gastos ng ilang missions. Katulad sa maps, 50% yung kaltas. Kaya mas mabilis makapag-grind ng resources doon. Kasi mura yung magagastos mong maps. So, ito po yung card na ipinamimigay nila doon sa login bonus. And meron ulit tayo nung everyday, 10 times ticket summon. 1 pool is equal to 10 cards. Pero, sa experience ko naman, wala din namang kwenta. Sobrang baba ng drop rate nito. Puro mga 3-star card lang makukuha mo. Rare pa yung 4-star. So, ito po, ayan, para sa mga new Pinoy NXT player. So, meron tayo nitong treasure hunting campaign. Ano po ito, So, kahit anong mission na iti-take mo, basta nag-mission ka, ikaw po makakakuha randomly nitong mga cards na ito na kapag in-open mo ay may mga certain rewards. So, ayan po yung mga possible certain rewards. Depende po yan doon sa kana nakuha mo. Siyempre, mas malalaki yung bigay na rewards kapag gold. At kapag silver ay normal lang naman. Na po yung sinasabi ko, yung daily achievements. So, doubled siya. By the way, take note, 12 days lang po ito. Katulad ng kay Berion, So, bali barely isang linggo't kalahati din. So, ayan po yung sinasabi ko kanina. The missions and the secret map. And then, yes, ito pa, So, bilik ulit. Pwede mo na expand yung inventory ng card mo for just 5 Shinobites, So, 12 days lang din, So, this is your chance. Importante ito. So, yun lang dito sa part na to. And then, for the last part, update allows bet. So, dito na yung, ano nga ba yung bago ngayon sa NXB? Okay, so, yes, we can now unlock our Shinobi 8-star EX Awakenings. So, kung dati, hanggang 7-star lang po tayo, ang background ay rainbow. Ngayon, na tayo na itong tinatawag na EX Awakening. And, mahirap itong awakening ito kasi we need itong tinatawag na Heroes Memories. At palagay ko, applicable lang ito for now kaila Naruto at Sasuke. Kasi pag tinignan mo, itong EX Awakening, wala pa sila. Hindi ko alam kung dahil hindi pa nilalabas yung mga hero memories nila. Pero sa ngayon, ang mga nakikita kong hero memories ay kay Naruto at Sasuke. Hindi ko alam kung meron pa ba yung iba. Yan. So, you will need hero memories in order to EX Awaken it. And, syempre, tulad nung hero keys na ginagamit natin pampatri, iba-iba din sa bawat shinobi. At kapag na-unlock na daw itong EX Awakening, may mga certain buffs at abilities na binibigay.
Ang OP po ng ability to ha, kasi pwede magkaroon ng Crimson Protection yung Shinobi mo. Alam niyo yung Crimson Protection? Yun yung nasa roundup. Yung kung wala ka ng specific EX ult, hindi mo mapapatay agad-agad yung Shinobi. Kasi kailangan mo i-strip yung protection na yun. At so far, EX ults pa lang ang may mga capacity na makastrip nun. Wala pa pong normal jutsu. No? So, ang suswerte ng mga makaka EX awakening sa kanilang Shinobi. Dahil, grabe, parang lalo mong ginawang untouchable yung literal yung Shinobi mo. And, raising a Shinobi to 8 star will also enhance the power of their follow-up jutsu. So, mas lalakas. At ganun din, pati yung stats na nare-receive nila sa cards kapag match yung card ay mas tataas din. And therefore, kapag nag-EX Awakening ka na, hindi lang yung follow-up jutsu mo ang lalakas at hindi ka lang magkaka-hidden ability, lalo ding tataas yung stats mo. So, more chance na ma-SSS mo na yung iyong Shinobi after nitong in-update nila yung computation, paano ba masasabing SSS o SS yung Shinobi. And then, ayan po. So, syempre, lumabas nga po, no? Dahil sila yung mga bagong unit, so ma-awaken na sila. And, ganun din po sa card. Meron din tayong EX Awakening, EX Rarity. So, 8 star. Nakikita nyo po. At kailangan natin itong 7 star Shooting Crystals, So, ito po yung weirdong kakaibang rainbow cards din, na mas pinakapal lang yung border ng drawing kumpara doon sa 6-star Awakening Crystals, So, pwede na po natin din yung mga card na yan. And, raising a ninja card to 8-star unlocks EX Boost rank 3. So, kung matatandaan nyo, pag yung card nyo ay 6-star pa lang, meron siyang hiwalay na EX Boost effect. Tapos, madadagdagan yung EX Boost effect pag na 7-star mo na. Ganun din, dito sa 8-star, So, meron pang hiwalay na buffs, dagdag, So, ayan. And then, Ninja Card Evolution Mission updated. Of course, medyo bumait dito si Bandai, in fairness, ha? Even though, na meron din tayong pang 8-star Ninja Cards, need na natin to, na 8-star yung mga cards natin. Makakuha naman tayo ng, palay ko pauti-uti, dito sa Ninja Card Evolution Mission, Dahil dinagdag na nila itong bagong once a day stage 3 na kung saan makakakuha ka noong 7-star shooting crystals at 6-star shooting crystals na pang 7-star nung card at pang 8-star. So, para sa mga pay to win, uti-uti lang na pag-grind. So, makakaipon din tayo nito at makakuha din tayo magkaka-achieve din tayo nung 8-star na ninja card, So, for now, ito yung mga nakikita kong sources saka sa shop. Palay ko, pwede kang bumili, Yan! So, sa ngayon, ayan na po yung binigay ni Bandai na mga pasabog, Pero ang pinakapasabog natin ay yung new Shinobi na sila Naruto at Sasuke The Last.